beloved Boss Mike Cervera. Eto ho mga kababayan, no? Tingnan nyo, our borders deserves better. Deserve better. Eto ho mga kababayan. Nakaw! Civil aviation, immigration, security services. Mga kababayan, eto ho, tingnan nyo, yung luman-luma na gagawin nating bago. From analog to digital na, mga kababayan, parang ganon, ano? Sa lahat ng mga nag-press 1 na gustong sumama, wala kayong babayaran. Direct, na ano mo ba? Nakita mo ba yung mga pangalan nila, yung mga nag-press 1? Walang babayaran yan, ha? Sama natin sila. Walang babayaran. Donation lang. Wala kayong babayaran, ha? Donation lang. Direct! Walang babayaran. Yung donation lang ang kukunin, ha? Yung donation direct, ha? Hindi kailangan bumaba ng 10K. Ang donation natin ay hindi bababa ng 10K. 10K. Ay, Diyos ko, sindikato. Eto na. Hoy, joke lang yun, ha? Joke lang yun, putang. Baka mamaya magbigay kayo kay Direk Freddy, biglang yumaman yan. Baka mamaya, magulat tayo, may bago ng sasakyan. Ay, nako. Noy! Joke lang yun, ha? Joke lang yun, ha? Joke lang yun. Oy! Sabi, Agoy, sponsor ako ng maleta. Oy, wag na. Ayoko ng maleta. Marami kami. Gusto namin pera. Eto na. Eto na. Pakuha na lang daw kay Cayetano yung 10K. Eto na, mga kababayan, ha? Nakaw. Maganda ito. Etong bagong-bagong parating, ha? On the way na po ito, mga kababayan, ha? Kita nyo, less line, more flight. Alam nyo, mga kababayan, kapag digital na nga ang ating tulad ng ibang bansa, di ba? Sino mga nag-abroad, di ba? Yung mga biometrics nila, yung mata-mata na lang, haharap ka na lang sa camera, gaganong-ganong ka na lang, di ba? Ang ganda nun, mga kababayan, di ba? Ang ganda. Tapos sabi rito, screening, biometrics, at saka risk analysis, at saka monitoring. Mga kababayan, dito sa risk analysis, maraming mga pumapasok sa mga bansa na hindi natin masyadong na-screen. Yung pala mga putang ina, kriminal. Ginagawa tayong mga taguan ng mga kriminal na tsekwa. Kita nyo? Sa pamamagitan ng etong parating, on the way na bagong sistema na inisyatibo ho ng Bureau of Immigration, mga kababayan, malupit ito. Biruin nyo, mga kababayan, hindi lang ho maprotektahan yung ating bansa sa mga masasamang mga elemento na ipinapasok at pumapasok, mga kababayan, kung hindi, yun ding mga patuloy, mga kababayan, na mga turista. Yung mga turista natin, na mga pinagkakakitaan natin yan. Kumikita ang bansa. Yan malaking ambag sa ating ekonomiya, yung mga turista. Sa ibang bansa nga, yan na yung ginawang pangunahing pinagkakakitaan nila. Di ba? Yung tourism nila. Tayo mga kababayan, medyo ako nga nakukulangan sa ating Department of Tourism. Hello, kalampagin natin yan. Dagdagan nyo pa, malayong malayo. Tayo sa ibang bansa, yung turismo nila talagang napakaganda. Subukan nyo nga ako dyan kahit isang buwan lang. Mga kababayan ko, maprotektahan natin lahat yan at deserve nila yon kasi nga pinagkakakitaan natin. Dapat pinoprotektahan yung mga turista natin, yung mga bumibisita sa atin. At ganun din, mga kababayan, syempre yung mga kababayan natin, di ba?
At hindi lang yon, may iwasan na natin yung mga pasok-pasok lang na mga pasok-pasok. Sabi ko nga kanina, yung mga masasamang loob, yung mga pugante sa ibang bansa dito magtatago. Tapos kapag ka naubos na yung mga pera nila, ang mangyayari, gagawa dito ng mga kalokohan, mang-i-scam dito, di ba? Oh, di ba, Enteng? Sabi ko sa'yo, kapag ako naging diyan, malamang itong Pilipinas kikilalaning tourist number 1 tourist destination sa buong mundo. Yan mga kababayan, 'di ba? At syempre, hindi na ho mahihirapan yung ating mga kababayan, 'di ba? Tayo pagka lumabas ng bansa, yung mga mahilig lumabas ng bansa diyan, yung mga sila Marian Tomas, sila Chanel Paris, pagka kayo ay pumipila sa ating immigration, 'di ba, napakatagal, ang bagal, ganyan, 'di ba? Ang bagal-bagal mga kababayan eh. So ngayon eto na. Nako. Kita nyo magkakaroon na ng pre-arrival processing o automated entry. Hindi na matagal yung mano-mano mga kababayan. Igaganyanin ka, bubuklatin pa yung mga yung passport mo, titignan isa-isa yung passport mo, 'di ba mga kababayan? Tapos isa-isang ganyan hindi na ho ganoon. Scan na lang. Di ba ang ganda mga kababayan? Di ba alaga? Ganda. Kapag kaganyan. So siningit ko lang. Kasi nga, ang ginagawang mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos ay di kalidad. Hindi po just. Hindi po basta-basta lang mga kababayan. At talaga naman, nako, Diyos ko po, basta't proyektong Marcos, tatak Marcos, mga kababayan, asahan nyo. Mapapakinabangan. Mapapakinabangan natin. Mapapakinabangan ng ilang pang saling lahi ng ating mga henerasyon, mga kababayan. Di ba? Sabi, tulad dito sa Hong Kong, ayan. Ganun lang dapat, nang hindi tayo inaapi. Sinasabi nila, ang pangit ng airport sa Pilipinas. Napaka salimuot kasi ang haba-haba ng pila, ganyan, gano'n, no? 'Di ba? Lagi tayong napupulaanan na pangit daw yung airport natin. Eto na ngayon. Pinaganda na ni butihing Ramon ang airport natin. Sistema na lang talaga ang kailangan. Magandang sistema. Nakita nyo ba sino ba ang mga nakabiyahe na etong nakaraang buwan hanggang ngayon? May nakabiyahe na ba sa inyo? Tingnan nyo, di ba meron na doon yung pagpauwi na kayo, meron na doon yung parang mga machine na wala ng tao, kundi i-assist na lang kayo na ilalapag-lapag nyo na lang yung mga passport ninyo, titingin-tingin na lang kayo sa camera, tapos na. Hindi na ho mga kababayan yung pipila pa kayo ng kahaba-haba, tatanungin kayo, gagawa pa kayo ng mga i-travel nyo. Iba no? Mga kababayan, no? So maraming benepisyo po ito, Ito hong, mga kababayan. Modernisasyon, para po sa Bureau of Immigration. Grabe. Yan, siningit ko lang. Dito na tayo. Sinabi ko sa kanila, gawin nyo ng 4 dahil kaya naman. May sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit. Napakalaking impact po nito sa edukasyon dahil komportable na. Nakita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo yan? Tignan nyo mga kababayan, ginawa pang green ang pintuan. Ano ang nagpapakita rito? Hindi ho tumitingin sa kulay-kulay ang Pangulo. Walang ibig sabihin yan. Pero sa mga DDS, lahat na lang mga kababayan, ultimo hangin na umiikot, may ibig sabihin. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho tinitignan yung mga kulay-kulay. Dahil ang Pangulong Bongbong Marcos, sa kanya ang mahalaga ay serbisyo. Hindi ho yung pamumulitika. Hindi ho lahat na lang ng bagay
may ibig sabihin para mayroon kayong itira sa inyong kalaban sa politika. Kita nyo? Ang Pangulong Bongbong Marcos, kung green, walang problema. Tanungin nyo sa mga DDS. Bigyan ko kayo ng example, mga kababayan. Di ba nagkaroon ng crisis ng gasolina hanggang sa kayo naman? Buti nga bumaba na. Di ba nakita nyo yung nag-deliver ang Russia ng gasolina, crudo, langis, yung barko nakalagay, Sara Sky? Natandaan nyo ba yung Sara Sky? Kita nyo anong ginawa nila? Inari ng mga putang ina. Ibig ko sabihin, lahat na lang, maliliit na bagay, may ibig sabihin sa mga bobo, tanga, na mga DDS. Diba? Laging may ibig sabihin yan, putang ina. Pero ang Pangulo, wala sa kanya yan. Kung maganda sa mata, maganda sa paningin, okay yan. Diba? Wala. Kung anong kulay, gagawin pa ba naman nating issue yan? Diba? Gagawin pa ba nating issue yon? Hindi na, syempre. Diba? Tuloy! Laking impact po nito sa edukasyon dahil komportable. Kita mo, Sarah, malaking impact ito sa edukasyon. Bakit? Ito, naitayo rin ang Henry C. Senior Hall. Din ang mga bata, meron kami mga bagong equipment, may TV, at saka bago po yung kanilang desk. I'm very, very happy to see that the students are already using it. Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata. Kita niyo yun, si Belmonte. Yung kamukha po ni Aimee. Hindi, si Aimee pangit. Si, Joy Belmonte, kamukha ni Ay. Basta si Joy Belmonte na lang kasi. Tuloy. Nakakauwi ng alas 3, alas 4. Ganun na. din yung ating mga guro. Di ba mga kababayan ko? Yan ang sinasabi ko. Yan ang Malacanang ni Pangulo, mga kababayan, at bagong Pilipinas. Di ba? Tapos si Sara, alam nyo, ginagawa, putang ina talaga. Ito buong kwento. Ipasok natin ang buong kwento. Pasok! Wala ay nagpunta kanina sa General Santos City sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pangungumusta nila sa mga biktima ng lindol, ang bise nagpasaring sa Pangulo. Anya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Kita nyo mga kababayan ko, nakukuha pa talaga ni Sara sa gitna ng krisis, problema, at dalamhati na nararamdaman ng marami nating kababayan dyan po sa Mindanao. At ang Pangulong Bongbong Marcos ay nangunguna nga po sa pagtulong dyan. Sabi nga natin nahuli na naman si Sara samantalang lugar niya. Lugar ni Sara nahuli pa. Kita nyo? Anong ginawa ni Sara? Siguro may nakadagan pa sa kanya kaya hindi makatayo-tayo. Ang Pangulong Bongbong Marcos, ora mismo, ay inatasan na lahat ang mga kawani ng gobyerno. Unang-una na nga dyan, ang DSWD. Ikalawa, itong pinamumunuan ni Vince Dizon, DPWH, para siguraduhin ang mga gusali, kalsada, kung anong dapat kumpunihin, ang bilis. At kasama na rin dyan ang Bureau of Fire Protection, at syempre ang PNP, AFP, at ang Navy, mga kababayan, lahat full force sila para sa tulong sa ating mga kababayang mga nasalanta sa Mindanao sa malakas na lindol, mga kababayan. Pero itong si Sara Duterte, imbes na ito, isang tabi muna, ang putang inang pamumulitika, walang pinalagpas ang puta. Ginawa niya, binira niya ng binira ang Pangulo kaysa tumulong sana muna. Di ba mga kababayan? Ano dapat nating unahin? Tumulong muna. Yung politika, may panahon yan. Sa ganitong pagkakataon, putang ina, ipakita mo naman na sincero ka talaga. Ang problema, ginagamit mo pa
itong trahedya, itong sakuna na ito para sa iyong agenda. Hayop ka talaga, Sara. Kinang ina mo. O, tuloy. Dumating ngayong araw si President Bongbong Marcos sa General Santos City. Oo. Personal niyang ininspeksyon ang St. Elizabeth Hospital Ah. na isa sa pinakanapuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kasama niya sa inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon Yun, oh. at Secretary Sani Angara. Ah. Nagbigay Kita ng nyo? direktiba ang Pangulo na i-prioritize ang structural assessment ng mga ospital Aha. at health facility para masiguro ang agarang pagbabalik ng mga pasyente. O, tama naman, mga kababayan. Bakit? Dapat unahin yun kasi baka mamaya may mga aftershock, hindi na pala safe yung mga building. Tapos magsipagpasukan, magpuntahan, itong mga kababayan natin sa loob ng mga gusali, baka bagsakan. Kaya sinisigurado ho ng ating gobyerno na siguradong mapapakinabangan pa at siguradong matibay pa itong mga gusali, lalong-lalo na yung mga paaralan, mga ospital, mga gusali na kung saan-saan nagtitipo na marami nating mga kababayan, dapat siguradong ligtas yun. Si Sara, putang ina mo, Sara, anong ginawa mo? Meron ba? Anong ginawa mo dyan? Pepepepean ka lang na dumating. Hayop ka. Ang Pangulo. Matapos ang inspeksyon, pinangunahan niya ang pamimigay ng ayuda sa mga biktima ng lindol. Kita nyo? Lahat ng pamilya na meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para Nako. sa kanila, para sa tulong. Inanunsyo Kita nyo mga kababayan? Meron agad ayuda ang Pangulo. Di ba? Hindi katulad ng Sara Duterte nyo. niya rin ang 100 million pesos na tulong sa General Santos City para Oh. maipaayos ang kanilang City Hall. Kita nyo, 100 million ang ibinigay agad-agad na tulong ng pamalaan. Dito sa City Hall ng General Santos City, mga kababayan. Kita nyo, no? Tindi talaga, Ganoon din ang suporta para sa mga infrastruktura na nasira sa Sarangani Province at South Cotabato. Kita nyo? Bumisita rin ang Pangulo sa ilang mga paaralan. Oh. Personal niyang sinuri ang pinsala na dulot ng lindol at nakipag-usap sa mga guro. Kita nyo? Kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So, Pero alam nyo, ang mga DDS na kampon ng mga demonyo ni Kibuloy at ni Duterte, kumuha ng splice video na ang Pangulo daw ay tinatawanan itong mga biktima ng lindol. Mga ulol kayo, mga potang ina nyo. Diba mga kababayan ko? Ganon sila manira. Hindi nila binabalita ang totoo. Ibalita nyo yung totoo na ginagawa ng Pangulo. Ang pagmamahal ng Pangulo sa inyo, kahit siya'y binabatikos nyo, kahit siya'y binabalahura ninyo. Meron pa nga ho dyan mga kababayan, putang ina, bobo talagang DDS Biruin nyo yung na-vacuum na bigas, abay nagre-reklamo bakit daw ang tigas-tigas, bobo talaga, di ba? Sabi, ang tigas-tigas ng bigas na bigay ng ni BBM daw. Na vacuum yun. Siyempre mga kababayan lalapat, di ba? Abay, hinagis-hagis pa ang putang ina ang tigas-tigas daw. Ano daw klaseng bigas yun? Ganyan kabobo yung mga DDS. Tanga, dibuksan mo, guntingin mo kung di naghiwa-hiwalay yan. Binacuum, siyempre. Parang adobe yan. Bobo, mga putang ina nyo. Di ba? Yan, ignorante. Tanginang hindi yata alam kung ano ibig sabihin ng vacuum. Grabe, no? Mga kababayang kabubuan ng mga DDS. Kaya alam nyo, sinasabi ko nga, tama yung sinabi ko sa interview At lagi kong sinasabi sa inyo, ang mga DDS, ito yung pinakabobo na mga Pilipino. Diba? Sila yung mga nasa sa Class E. Biruin mo, ginawang issue.
dahil daw yung binigay na bigas, daig pa raw, singtigas pa raw ng bato. Puta kayo na, ibinacuum nga ni para hindi nga mag-moist. Oy, bubo kayo, mga didis kayo, mga putang ina nyo. Diba? Siyempre, ibinacuum, di titigas. Hinagis-hagis sa video, mga kababayan. Sakit nyo sa bangs. Mga gago kayo. Mr. President. Bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Nauna nang inutos ng Pangulo ang whole of government approach o all-out response ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa lindol sa Mindanao. Kita nyo, ang dami kagad nagawa ng Pangulo. Si Sara, ano nagawa? Ano nagawa mo, Sara? Bukod sa pagpapalamig ng Pepe. Gaya ni PBBM, nasa General Santos City rin kanina si Vice President Sara Duterte. Tignan nyo mga kababayan ko. Mas inuna pang harapin, mga kababayan, yung pong mga chismoso at chismosa kaysa ho tumulong. Diba? Tungkol sa iba pang issue, kabilang na riyan ang kaguluhan sa Senado. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan... Kita nyo, nagsasalamin daw ng leadership ng administrasyon. Bubo, putang ina mo. Ngayon, mga kababayan, wala pang nagagawa, mga kababayan ko, ay naninira na ang putang ina. Di ba dapat mga kababayan sa panahon ng ganito, tumutulong tayo ng bukal sa kalooban natin, tumutulong tayo kasi mahal talaga natin ang mga kababayan natin, tumutulong tayo kasi yung puso natin para sa Pilipino. Kay Sara Duterte, putang ina, yung sarili lang talaga mahal niya eh. Pumunta diyan para iabante niya yung kanyang agenda. Pumunta diyan para iabante niya lang ng iabante yung agenda niya, agenda na makapanira kay Pangulong Bongbong Marcos. Putang ina talaga. Diba? Sige tuloy. Hayaan na natin. kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay Wala daw direksyon, gugulo nyo eh. Sino ba ang nanggugulo sa bansang ito? Di ba kayo? Mga alipores mo, ikaw, tatay mo, putang ina. Diba? Yung tatay ng putang ina to, yan ang yan ang numero 1 eh. Andali, meron ako papakita sa inyo. Nasaan na ba yung boss Mike? Tatay mo ang numero 1 eh. Na na naging problema ng bansang ito. Baka akala mo, nakalimutan mo na ba, Sara? Tatay mo ang problema natin, hindi ang Pangulo. Kayo ng pamilya mo. Wala kayong mga ginawang mabuti. Puro na lang paninira, puro na lang pansarili nyong kapakanan, yung mga gagagawa ninyo. Natatandaan nyo ba mga kababayan? Yung mga paninira ng tatay ng hayop na yan? Ewan ko kung naalala nyo Kasi mga kababayan, noong pa man, yan na kagad ang mga propaganda ng mga putang ina mga Duterte. Kaya galit na galit ako sa mga hayop na yan eh. Diba? Kaya nakakabwisit mga kababayan. Sa totoo lang, nakakabwisit ng mga hayop na yan. Katulad nito. Ewan ko kung naalala nyo pa to. Itong ipapakita ko at susunod kong video, mga kababayan. Ewan ko naalala nyo pa ba to? Ito, nasa na yun? Yan Bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. A few moments later. Wala akong sinabi na ganun. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa. Kita nyo mga kababayan, pinasama pa si Marcos, pinasama pa si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ang mga Duterte. Ganito,
Sara, gamitin kita. Nananalamin sa ugali mo ang ugali ng tatay mo, putang ina yung dalawa. Tama? Eto, ang paggamit ng nagsasalamin, sumasalamin, nananalamin. Iba-iba ibig sabihin yan, Sara. Magkakaiba yan. Magkakatunog pero magkakaiba. Yung ugali mo ay sumasalamin sa ugali ng tatay mo, kinang-ina ka. Ayan o! Diba? O sino ngayon ang naninira sa Pangulo, mga kababayan? Etong putang inan to, 10 ng pamilya nila. Mula kay Digong, kay Pulong, kay Sara, kay Baste. Buti pa si Kitty, masaya na. Diba? Buti pa si Kitty, mayroong labing-labing na. Masaya si Kitty. Oo. Bakit? May kayakap lagi. Masaya na si Kitty kasi may kakapaan lagi. Di ba? Pero si Pulong, si Baste, at saka si Sara, mukhang hindi na masaya sa buhay nila. Yan ang mga Duterte. Ibig ko sabihin, kaya wag na kayong magtaka, munting tinig, Attorney Empoy, Aichang, Arnold Lopez, Miss Au, Marian Tomas, Nelson Tulin, Gemma Garais, na ganyan sila, mag-aama. Bong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Putang ina mo, dinakulong ka tuloy. Sabi may bangag tayong presidente. May addict tayo na presidente, putang ina mo, Digong, ayan, nakulong ka tuloy. Sino ngayon ang bangag? Diba? Sino ngayon ang bangag? Putang ina mo. Mabubulok ka na sa kulungan, hayop ka. Sa sobrang kahihiyan mo, hindi mo na mapakita yung mukha mo. Diba? Hindi niya na mapakita yung mukha niya. Ano yung... Ang ina mo, magsalita ka lang ng nananalamin, Bubo eh. Ayan tignan yung mukha, mga kababayan. Bubong-bubo, tanga. Tanga, bobo, mangmang, putang inan to. Diba? Napakatanga magsalita, mga kababayan eh. Tignan nyo. Daig pa, grade 1. Ito na. ay nagsasalamin kung ano yung klase tangina mo. Bobo ka. Bobo, mga kababayan. Sige, tuloy. leadership. Meron ang nakaupo sa palasyo kapag wala yung direktor. Tanga-tanga ka pala eh. Ang magugulo nga yung mga kaalyado mo. Kayo ang magugulo. Kailan ba nang gulo ang Pangulo? Kailan ba gumawa ng away ang Pangulo? Kailan? May naalala ba kayo na nang away ang Pangulo? Na nakipagbardagulan ng Pangulo? Na sumagot ang Pangulo? Kailan? Kailan nyo nakita? Ang dami na hong binanat netong putang inan to. Biruin nyo, kagagaling lang sa ibang bansa, nagpakasarap. Nagpakasarap ang pepe niyan sa ibang bansa. Diba? Nagpakasarap doon, mga kababayan. Siyempre, ilang buwan ho yan doon. Tignan nyo. Tapos, bumalik dito, mga kababayan. Tapos, pagbalik dito, magsasalita na naman ng kasiraan ng Pangulo. Akala mo talaga may nagawa na siya. Tanungin nyo kay Sara, Sara, may nagawa ka na ba? Ilang taon na? 4 na taon na mahigit. Sara, 4 na taon nang mahigit. Ano ang maipagmamalaki mo na proyekto na nagawa mo, putang ina mo? Meron ba? Sige nga, meron ba? Pakisagot nga, yung mga putang ina, yung mga DDS kayo.
Sumagot kayo. Meron ba kayong may pagmamalaki na nagawa nito? Buti pa, si Nanay Lenny, kahit walang posisyon na sa gobyerno, tumutulong pa rin. Si Sara, walang maipagmalaki, mga kababayan ko. Diba? Oh. Kita nyo, mga kababayan. Sige, tuloy. Wala yung Matipid naman ang tugon ni VP Sara tungkol sa issue Na. ng mga si Senator Bongo, Mindanao, kabilang pang lugar sa Mindanao. Buti pa to, oh. Buti pa to, oh. Oh. Dito. Yan. abogado. Umabot din sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao Ang tulong mula sa Angat Buhay Foundation. kita nyo, buti pa tong Angat Buhay Foundation ni Nanay Lenny. Aba, mga kababayan, kusya na tumutulong. Si Sara Duterte, putang ina, pumunta doon para mamulitika. Pumunta doon para mang-away. Gumawa na naman ng issue kaysa unahin dapat yung pagtulong sa ating mga kababayan katulad ng pamilya ni Munting Tinig. Di ba? Oh, ganon eh. Tuloy. Namahagi sila ng hot meals at inuming tubig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Kita nyo? Buti pa to, Angat Buhay, na mahagi ng mga hot meals at mga tubig, inumin, ang Angat Buhay Foundation ni Nanay Lenny. Kabilang rito ang mga evacuees sa Maasim, Sarangani at mga pasyente sa ilang ospital sa Jansan at South Cotabato. Kita nyo? Si Senator Bongo bumisita rin sa mga lugar na napinsala ng lindol, sakay ng motor na siya mismo Eto na naman si Bongo, puro epal ang putang inan to. Sige. nagmaneho. Namigay ng tulong Diba, magdadrive ng kapiraso, kukuha na ng camera, kunyari talagang makamasa kasi nagmumotor daw. Putang inang pamumulitika yan. Grabe itong mga ito. ko sa mga residente sa Malapatan, Sarangani. Namigay rin siya ng mga bola para sa mga bata. Ay, naku, Diyos ko, bola. Pagkain, tubig ang kailangan. Irami din siya sa pamilya ng ilang nasawi sa lindol. Pera. Sina Senator Namigay ka ba? Bakit hindi namigay ng pera? Dapat namigay ka ng pera. Alan Peter at Pia Cayetano, ibinahagi na nakarating na rin ang kanilang opisina sa Davao City, General Santos City at Sarangani para maghatid ng tulong. Hindi. Dapat pumunta kayo katulad ni Bongo. Samantala, isinusulong naman ni Senator Kiko Pangilinan Ang ang karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief at rehabilitation efforts sa Mindanao. Kita nyo, kanya-kanyang beda, no? Inihain ni Pangilinan ng Senate Bill 2259 na humihiling ng karagdagang pondo para sa taong 2026 para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at suporta sa mga naapektuhan ng lindol. Ilan sa Sabi tuloy ni Munting Tinig, naglindo na, bola pa rin ang pastil. Kainin nyo, pakain mo sa anak mo. mga paglalaanan nito ang pondo para sa irigasyon at ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda, mga school buildings, pagpapakabit ng kuryente, mga pasilidad sa mga paaralan, mga ospital at health facilities, pati na pagbili ng medical supplies. Iminumungkahi rin ni Pangilinan ang pondo para sa mga lokal na health facilities, infrastruktura. Dapat lang naman kasi ang mga kababayan na talagang gawin yan, di ba? Dapat talaga gawin yan. I-priority, mga kababayan, sorry maaari kasi hindi tayo kaugali ng mga DDS na pinipersonal lahat, mga kababayan. Kasi, yung Mindanao, Pilipinas pa rin yan at mga kababayan nating mga Pilipino yan. Na dapat, kahit man ang mangyari, nandiyan pa rin ang gobyerno para tumulong sa kanila. Di po ba mga kababayan? Tama, mga kababayan? Yan yun. Our beloved Boss Mike,